Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magse-serve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-way ka ako ng warrant of arrest? Ayun, siya pa Sino yun. ba ako yun? Oo nga ho. Oo. Ang dami nilang dapat sagutin dito eh. Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC yan? O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes? Paano siya nangyaring napunta ron? Oo. Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Kahit naman hindi sila napalitan ganun din ang bilang namin Lalo sigurong lumakas pa ngayon dahil pinaggaganon nila kami. So palagay mo na hindi makakaboto si Senator Bato dahil biglang nawala na rin. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. O siguro yung tao nag-isip na, ayaw ko na rin madamay kayong lahat dito, baka magkabarilan dito. Nagpusa na lang tumalilis yung tao. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon. Yun nga. O halimbawa, nagbutuhan kami. Ilan bang kailangan nila para majority po dapat para ma-convict si Sara? Yung conviction ni Sara parang at least mga 16 votes, one-third, two-thirds. Opo. Paano sila makakakuha ng 16? 12 kami. Oo nga, no? Kulang pa rin. Kahit pa sabihing siyam lang kayo, ano pa man, pero 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging, anong connection nung impeachment? Oo nga, no? Kasi yun ang unang pinalulutan, kaya daw ninyo pinilit na makuha ang Senate majority, kasi parang preparasyon nga raw kung may akyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal nang maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag ng... Sa ba yun? Hearing ng Blue Ribbon, ipagpatuloy. Isip-isipin mo naman ang mga tao, halos siyam na buwan ang naghihintay. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Na marami nang naiinis kasi kaya kita mo maski sila ay nang pumirma. Yung majority. So maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang yun Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad Sa kanila, puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila. Kasi sila yung nauuna Puro na lang yung puro ganun, na puro, hindi mo na malaman kung paano nila maayos ang problema ng bansa. So para sa iyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Halimbawa, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman ala nang ang makain ng buong Pilipinas yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Kaya lang... I-priority. Yun daw ang tawag din, yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan? Nawawalang visa lang yan, nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin ayaw din Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege, alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano hindi ka naman? Alam mo ba nung yung Lunes na yun, yung makasaysayang Lunes na yun, palagi yung natala sa kasaysayan. Natala talaga sa kasaysayan po yun. Magmula nung Philippine Assembly, alam mo yung Philippine Assembly noon unicameral lang ating Senado Assembleya pala. Wala pang nangyari 1960 ata wala pang nangyari na isang senador, incumbent senator, hinabol ng
NBI, nakipaghabulan. kamuntik nang nahulog sa, alam mo yung hagdanan namin, napaka-steep eh. Oo. Kapag hindi ka maingat doon, Ay. ay sus, At sa Kaya, loob kaya mismo, nga nadapa si Senador Bato eh. hindi isa. Oo. Palagi ko labil, alam mo nung, nandun sila eh. Meron kasi kaming, meron kaming palikuran sa likod nung session hall. Doon ako palaging dumadaan. Oo. Pupunta ako sa kubeta, yung masikip na lagusan na yon, papunta doon sa comfort room ng nandun lahat ang mga NBI. Kumakain, siguro gutom sila, may hawak lahat ng sandwich. Magagalang naman sila. Good afternoon po. Good afternoon ako. Pero, gusto ko ba't nandito kayo? Nakaharang na pala Isipin mo. sa dadaanan, ano? Oo. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado, hinabol ang isa sa amin. May hawak-hawak na warrant of arrest na hindi naman ipinakita. Aha. Bakit pinayagan? So, teka lang ho, yung warrant of arrest na yun, No, ano yung sinasabi ng mga magagaling na mga... no, hindi kasi Ano sabi? maraming pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talagang makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yun dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay? Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumocover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po. Genocide yan. Opo. International crimes, War mga crimes, ganito. yes po. Ito yung Republic Act 9851. Mhm. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin ganon. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ng ating mga piskalya. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabpi na nga si Senator Bato Mhm. ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Oo. Kasi sinabpina na eh. Oo. Siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabpina para maipakita natin na Nawala. wala pang... Aha. sabi ko nga, Pwede. huli na lahat. Na-serve na. Yung pag-withdraw ninyo ng sabpina is not tantamount to terminating the case. Wala na, doon pa rin ang kaso eh. Sinabi na sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang hinahabol-habol kasi ako nitong mga NBI. Hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil wala ka na sa wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue wala na nga tayong treaty. Maski nga doon sa batas na yun, sinasabi nga roon, kailangan dumaan ka sa siyang domestic court. Hindi naman automatic yung RA 9851 ako mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede nyo siyang i-surrender o kaya i-extradite. Opo. Pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. Tinatanong ko nga meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun eh. Wala po, wala. Kahit na limbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na
inisyu ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So hindi automatic yun eh. Mm-mm. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Wala na nga treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Mm-mm. Sa mga tweet, yung inisyu mo, hindi na dapat kilalanin. Ayun din Sen ang ginagamit nilang dahilan eh. Dahil walang extradition, walang treaty, kaya automatic na daw. At lalo na ang layo ng mga argumento na yun. Walang treaty, walang extradition. Kaya Paano magiging automatic? Kasi walang pagbabatayan daw eh. Wala nga pagbabatayan. Saan makukunin ang legal basis? Doon sa Wala ICC nga na eh. mismo. ICC is operating under the principle of complementarity. Kung nagpa-function, ang Yung dapat korte. nilang ginawa, dito nila dinimanda. Bakit kasi nagkukumahog na kailangan dalhin pa siya ron? Kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo. kagaya ng sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh. Yes po. Na kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman nila, kapag nakuha siya ng NBI, he will be handcuffed. Opo. He will dump on a plane. And he will vanish to the Netherlands. Yes. Parang ginawa kay Digong. Yan ang ginawa ni Digong. Oh. Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayo magbulahan. Ah. O imbes na tanungin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't hindi nyo pinakita yung warrant of arrest? Ba't tayo nyo ipakita yung mga communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah blah blah? Ba't tayo nyo ibigay? Highly irregular. Ba't nyo hinabol yung tao? Kasi daw, sabi ata ng Senador Bato, pagka may warrant, hinahamon niya ata si Trillanes na Palagay mo nang hinamo ka. siya ang magdala ng warrant sa Senado. Pero hindi niya sinabing ikaw ang maresto sa akin, nahamon lang kita. At saka bakit pinayagan ng NBI? Hindi naman authority yun, di ba? Kaya nga gusto ko malaman, nasaan yung communication mula sa PCTC na ikaw ang dineputize? Kailangan, alam mo sa yung PCTC, merong isang opisina dyan, yung secretariat ng PCTC, kung tawagin National Central Board yat or whatever, NCB. Opo. Ang chairman yan ay yung PNP chief. Ganun ho ba? Ang member lang ang NBI, ang Bureau of Customs, at ang commissioner ng BIR. Pero yung chairman PNP. PNP pa rin talaga yung chairman. Bakit yung PNP hindi si chairman? Ibig sabihin, ang PNP, sinabi niya sa kay NBI director Matibag, ikaw nang pumunta ron. Utusan mo si Trillanes? Kasi nung kay Pangulong Digong, ang ginamit talaga nila si IDG, di ba, sa part po ng PNP. Wala rin communication. Ayun. Ay, teka lang sana, ikaw kasi lang ho sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ito kasi ginagamit ng mga kakontra. Sabi nila, doon daw po sa Republic Act 9851, yun nga, binabanggit ko kanina, tahasang sinasaad daw po sa Section 17, Paragraph 2, na alang-alang sa katarungan, maaaring isuko o ipa-extradite ng mga kaukulang autoridad ng Pilipinas ang mga pinaghihinalaang inaakusahang tao sa Pilipinas na naangkop daw po sa pandaigdigang hukuman kung meron man. Pinahintulutan ng batas na ito ang pakikipagtulungan daw po sa mga pandaigdigang tribunal kahit umatras na ang Pilipinas mula sa kasunduang nagtatag ng mga ito. Yun ang pinupunto nila, Sen. Hindi totoo yun. Ganun ba? Kailangan babasahin mo yung buong section na yun. Not in isolation of the rest of the paragraphs. Ang sinasabi, gagawin mo in accordance with yung ating bansa. Yung local Yung ating domestic jurisdiction in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law eh. So ba't mo sinabing in accordance? Kasi nga merong batayan na batas. Walang automatic doon na sinasabi. So, tingnan niyo kung meron sinasabing automatic na irrespective of whether the laws of the domestic country is operating or not, basta makukuha namin yan. Walang ganun sinasabi. Ayun. Doon naman daw po sa Supreme Court ruling sa Pangilinan versus Cayetano, bagamat umatras daw po ang Pilipinas mula sa Rome Statute, ipinahihiwatig ng Korte Suprema na nananatili pa rin daw pong obligasyon ng bansa
na makipagtulungan sa ICC para sa mga umano'y krimeng nagaganap habang kasapi pa ito ng kasunduan 2011 hanggang 2019. Iba naman ang sinasabi doon kasi. Ang sinasabi kung nag-withdraw na kasi tayo. Opo. Sabi ng ICC, nag-withdraw ka nga, sabi niya, pero merong isang taon na plazo bago Yung implementation ng ano? bago ma-implement yung pag-withdraw mo. Yes po. Oho. Bakit importante yung isang taon na parang anong tawag doon? Transition. Oho. Oo, say transition. Mm. Kasi nga, meron kang nagawa Opo. na dapat sana i-maximize mo yon. Mm-mm. Huwag mo sasayangin ang isang taon na yun. Dapat doon sa isang taon na yon, yung kanilang prosecutor, Na-file. kung talagang seryoso siya kanilang trabaho, dapat hindi niya sinayang Mhm. yung plazo na 1 year na yun. Yung 1 Doon siya year. dapat nag-request ng investigation. Ayun. Okay. Oho. Oh. Kailan ba nag-request? Tapos na? 2.5 years bago tayo makapag- 2.5. Ano na, hindi na talaga tayo, Expired. Oo. Oh, hindi ba yung isang bansa, parang Bhutan yata yun, Oo. 3 araw, nakuha niya. Oo. Bago mag-expire, 3 araw, na-file niya. Ayun. Oho.